Paano kung maagang nawala yung asawa mo tapos nagpakasal ka ulit? Sino yung makakasama mo sa kabilang buhay? Susundan natin dito si Joan na wala nang ang buhay at napunta na nga siya sa purgatorio kung saan may nag-aabang nga sa kanya. Dito, makakasama nga niya ulit si Larry na asawa niya at kasama nga niya buong buhay niya. Pero sa hindi inaasahang pagyayari, dito nga sila magugulat nang may dumating ang isang lalaki na sobrang tagal na ngang nag-iintay at ito nga si Luke, the first love ni Joan. Maagang nawala si Luke dahil nga doon sa giyera at 67 years later, nag-iintay pa nga rin siya sa purgatorio para nga sa babaeng mahal niya na unfortunately nagkaroon na nga ng bagong asawa nung nawala siya. Ang problema pa dito, meron lang kasi silang isang linggo para mamili kung sino yung sasamahan nila for eternity kung saan dito na nga mahihirapan si Joan. Pipiliin ba niya ang lalaking nakasama niya buong buhay at nakasama nga niya hanggang sa pagtanda or ang lalaking una niyang minahal kaso maagang nawala nga din na isa na nga ng alaala bago sila ulit nagkita. Title ng movie, Eternity. Sobrang interesting ng plot ng movie na to. Actually, matagal na tong dilema na to na binabanggit nga tuwing pinag-uusapan din yung ending ng Titanic. Sabi nga ng iba, diba, nategi nga daw si Rose doon nga sa ending ng Titanic, tapos yung pagkikita nga nila ni Jack doon sa Grand Staircase kasama nga yung ilang mga multo, ayun yung parang reunion nila doon sa langit. Pero kasi kung iisipin mo, paano yung asawa ni Rose kung saan siya nagkapamilya? I mean, oo, first love niya si Jack. Pero paano naman kasi yung asawa niya na minahal nga niya hanggang pagtanda, kung kanino nga siya nagkaanak, nagkapamilya, bakit yung kasama niya sa langit si Jack, hindi yung asawa niya talaga? Yun, bawi niya ba yun kasi hindi niya pinasakay sa pinto si Jack? So yun, enough from Titanic rants. Like I said, sobrang na-appreciate ko and sobrang interesting nga ng premise and plot nga ng movie na to and I'm excited na papanood nga to. I love yung pagbabalik ng mga rom-com movies ngayon na nawala nga siya recently. Of the casting here with Miles Teller, Elizabeth Olsen, si Callum Turner, nakita ko agad yung chemistry nila sa trailer pa lang. Also love the idea of purgatory here na meron ka lang isang makakasama for eternity na medyo mapapaisip ka nga rin eh. Ano kung wala kang asawa, pwede mo pamilya na lang, tsaka bakit isa lang? Paano kung gusto mong i-meet ulit yung mga magulang and kapatid mo, hindi ba pwede yun? Ayan, given with the premise and plot, kahit ako, napapaisip din ako, sino nga ba yung dapat piliin ni Joan dito? Obviously, yung lalaki talaga nakasama niya sa buong buhay niya hanggang sa mategi nga siya, pero kasi, ang dilema dito, hindi naman nag-break sina Joan and Luke dati eh. Kumbaga, nawala lang naman si Luke sa buhay nga ni Joan dahil nga doon sa giyera, and hindi naman kagustuhan ni Luke na mawala siya sa buhay ni Joan. Linggo naman yung pipiliin niya sa dulo dito si Larry kasi, dapat lang! At sa tingin ko, yung mangyayari lang kanila Joan and Luke dito, more on closure lang din talaga. Kasi nga syempre, hindi naman magiging madali yun para kay Joan kasi nga may pagmamahal pa rin naman and memories galing sa mga nakaraan nila. Puro ang sasabihin ni Joan dito sa may ending na wala eh, nawala nga si Luke and may bago na nga siyang minahal. So ito na nga yung pipiliin niya and kung ano man yung pwede sanang mangyari sa kanila ni Luke kung hindi nga ito nawala ay isang malaking what if na nga lang. According online, November 2025 daw to ipapalabas sa ibang bansa. So for sure, at least 1 or 2 months tayong delay. So imposible na to sa December kasi may MMFFD naman tayo. So most likely around January or February na siguro to. So yun, again, ang title ng movie, Eternity. Kayo ba? Aabangan nyo rin ba to? Comment nyo na lang. Thank you.